Good morning po sa ating lahat. Isa na ng pumapagpalang umaga na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo pumuli ay sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Pinagpala naman tayo ng Panginoon sa panibagong buhay para ipaglingkod sa ating Panginoon. At sa ating pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami pinagpapasalamat dahil bigyan niyo po ulit kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan upang makita ang mga mahal namin sa buhay. At minsan pa, Panginoon, ay magkaroon ng pribilehyo na makapaglingkod, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin sa bumaghapon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at mabigyan po namin ng kapurihan ng iyong banal na pangalan ng aming Diyos Ama. Tuloy po kayo mungusap sa amin, Panginoon, at buka po namin ang inyong kalooban. Sa aming pagbuli-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita, ang aming dalangin ay patuloy po kayo magpakahayag sa amin. Patuloy niyo po kaming turuan, nang sa kayo po aming buhay ay maging daluyan ng pagpapala. Sa pangalan po ng inyong butong na anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Magandang umaga po muli. Ako po paminsan-minsan ay nagtitinda ng hipon, no? Sa pagtinda ko ng hipon, kailangan ko ng kiluhan, no? Yung kiluhan. Dati pinhiram ako na Nanay Malu no? Bumili kami ng kiluhan, kailan digital, hindi ko naman siya madadala. Saan ako pupunta kasi nasira yung battery niya, no? Na ginagawa ko ay bumili kami ng yung maliit lang, yung sinasabitan lang. Pero parang nahihirapan ako doon sa gauge niya kung paano sasaktuhin. Ginawa ko ay nagkikilo ako doon tapos tinetest yung kay Ate Libay, katindahan nila Marin Libay, Kuya Manny, kung sakto doon sa timbang. Kaya yun yung ginawa kong sukatan. Sa akin pagtinda, hindi pwedeng pag nagtinda ka ng hipon, pag sinabi lang 1 kilo, pabili ng 1 kilo, ay sakto doon sa guhit na 1 kilo yung ibibigay mo. No? Kasi nangyari sa akin, ganun ginagawa ko noon. Tapos may nagreklamo, sabi, kulang ng 2 guhit, kulang ng 1 guhit. No? Kasi tinitimbang nila pagdating sa bahay. No? Ang nangyayari po kasi, hindi talaga kulang sa guhit yung pagbibigay ko sa kanila nung una kasi hindi naman ako, sabi nga, bago pa lang ako sa tinda dati noon, ng gano'n, ng hipon. Ang nangyayari pala, naisip ko, ba't kulang? Sabi ko, sakto naman yun ang tinimbang ko, no? Kasi po, yung hipon, nilalagyan ng yelo yon. Nilalagyan siya ng yelo. Bago ibigay sa akin, nakabanyera yon, naka-plastic. May yelo sa loob yon para hindi masira yung hipon. Niyeyelohan talaga yon. So, anong nangyayari? Pag bumili sila, paglagay mo sa plastic, kasama pala yung tubig. No? Kasama pala yung tubig. Kaya pag dala-dala na sa bahay, tumutulo yung tubig. No? Pagdating sa bahay, tinimbang nila, may kulang talaga ng mga 2 guhit yon. No? So, 1 guhit. So, ginagawa ko, ay bago ko ilagay sa timbangan, no? Pag magtitimbang ako, medyo kinakalog-kalog ko para bumusak yung tubig bago ilagay sa plastic. At sinosobrahan ko na ng 1 guhit. No? Para pag tinimbang nila sa bahay,
sakto, no? Sakto. Ayan, sakto. Kasi medyo mapupulaan tayo, sabihin nandadaya tayo, no? Kahit di naman sinasadya. Nandadaya pala si magdimbang, hindi na ako bibili doon susunod. Pero hindi po, no? Ayan, dahil hanggat maaari nga gusto natin sobra ng kapraso pag nagbigay tayo para wala silang masabi sa ginagawa natin, no? Na pagninegosyo. No? Ayan. Dapat ay laging wasto yung sukatan, tama yung gauge, no? Pag nagbigay tayo, no? Sa Manila, no? Sa Divisoria, kalimutan maraming reklamo kasi sabi nila dahil yung timbangan o kaya pag bibili ka, sabi nila pinapaltan, mabibilis yung mga kamay, no? Na sabi nga ay yung lugar na yon parang kaya yung mga tao laging duda pag nabili, laging batalas dapat yung mata mo. Ayan. So, ating pubulay-bulayan ay pinamagatang kung wastong sukatan ng biyaya ng Diyos. At ang ating pong teksto na pagbulay-bulayan matagpuan sa Lucas, Kabanatang 6, mga talatang 37 hanggang 38. At ganito po ang sinasabi, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin niyo ang inyong kapwa at kayo papatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Ustong takal, siksik, liglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ayan. So, wasusukatan ng biyaya ng Diyos. Una po, sabi roon ay huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan at hindi kayo hatulan ng Diyos. Yung paghatol sa kapwa, no? Paghatol sa kapwa ay minsan parang alam niyo yung parang nakasanayan na natin minsan na kahit isang side pa lang yung ating naririnig, no? Ay naniniwala na tayo at minsan ang tao ay sinasabi, ganun nga siya, no? Pero hindi naman natin alam yung totoong kalagayan, totoong pangyayari. Minsan ang tao ay humahatol na agad, o kaya ay personal, no, na pangyayari, no? Ang tao ay humahatol na agad. Meron agad siyang hatol, no, na minsan ay hindi maganda yung kinakalabasan, lalo sa mga relasyon. Lalo tayong mga Kristiyano, dapat ay hindi tayo dapat humahatol ng basta-basta. Kailangan ay pinapanalangin natin, lalo kung mayroong kasamang damdamin, no, na pwede maapektuhan yung mga relasyon, pwede tayong makasakit, no? Kailangan ay maingat tayo, no? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Kasi yung paghatol naman talaga ay sa Panginoon. Laging sa Panginoon. No? Kasi pag hinatulan mo yung kapwa mo, ay hindi na hatol ang Panginoon, no, ng panig sa iyo dahil humatol ka na. Natapos na. Tinapos mo na. No? Hindi mo na marinig yung panig ng Panginoon dahil ginawa mo na. Napagdesisyonan mo na yung paghatol. No? Pangalawa, sabi rin, huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Yung pagpaparusa sa kapwa. Pagpaparusa sa kapwa. Minsan nakakaawa yung tao, no, na minsan may mga bagay na hindi naman sinasadya, na pangyayari, no? Nung araw dito sa Hadulan, halimbawa, mayroong nabangga, kasalanan man ng taong nabangga o hindi, pag iyan ay nakita ng kanyang pamilya, ay naku po, kawawa yung taong nakabangga. Talaga namang gugulpihin, no? Kaya kalimitan sa mga nakabangga, no, sa nagkakaroon ng ganung aksidente, ay tumatakbo yung nakabangga, dumadiretso na sa munisipyo. Dahil natatakot siya, baka ano mangyari sa kanya, no? Baka ano mangyari sa kanya.
Kasi nga ang tao, minsan yung hustisya ay sariling kamay, no? Hindi, no? Kami ang bahala dyan. No? Sa amin siya may atraso. Sa amin siya may atraso. Dapat kami yung gaganti, no? Kailangan mo kung anong ginawa niya, ganun din ang gagawin namin sa kanya. Kung ano yung naramdaman ng tao, no, na naagrabyado, ay ganun din yung paparamdam namin sa kanya. Kung ano yung pinaranas niya sa mahal namin sa buhay, ay ganun din yung paparanas namin sa kanya. Kalimitan, ganun yung nasa damdamin ng tao. Na isinasakamay lagi, no, yung paghihigante. Yung pagkaparusa. Na dapat ay hindi. No? Dahil sabi roon ay huwag kayo magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Kasi kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, ay ganun din yung gagawin sa atin. Sabi ng Panginoon. So, sa una, huwag kayo humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Kasi, mabigat ang pagkakasabi ng Panginoon dito no? Huwag kayo humatol para hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayo magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Dapat ay lagi nasa isip natin yon, no? But minsan masakit yung mga pangyayari, nasaktan tayo, pero ang balik din noon sa atin no? Sa atin din ang balik noon, no? Na lahat ng pangyayari sa buhay natin, kapag tayo ay ginawa natin yung nasa kalooban lang natin at hindi natin inisip na mayroon tayong Diyos, ang balik din ay sa atin. Tayo rin yung magkakaroon ng problema. So una, huwag kayong matol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Pangalawa, huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Pangatlo, patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo papatawarin ng Diyos. No? Andun dapat yung pagkapatawad sa kapwa para patawarin din tayo ng Diyos. So bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya na nakaranas ng kapatawaran mula sa ating Panginoon, nakaranas ng kahabagan mula sa ating Panginoon, dapat ay in-exercise din natin yun sa buhay natin. No? Kasi kung wala yung pagkapatawad, hindi tayo marunong magpatawad. Sa mga kaunting bagay lang, nalamangan tayo, suma ang loob natin, minsan taon na, no? Buwan, taon, hindi pa rin nawawala yung ngit-ngit, yung galit, no? Yung inis, no? Minsan kapamilya pa nga no? Sabihin, kahit pumatay ako, no, hindi ko siyang papatawad sa ginawa niya sa akin. Minsan, parang ganun na lang, no, yung, alam niyo yung bigat sa dibdib, no, nung pangyayari na hindi makalet go dahil sa ganung sama ng loob. Dadalhin ko sa hukay, no, yung aking galit sa ginawa nilang pag-gabrado sa akin. Minsan, yung mga ganung bagay ay parang nawawalan tayo ng katwiran, no, sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, patawarin ang inyong kapwa at papatawarin din ng Diyos. No? So dapat matuto tayo lagi magpatawad kasi mas mapalad yung nagpapatawad. No? Lagi nating isipin na hindi porket nalamangan tayo, nagawin tayo ng hindi maganda, tayo na yung lugi. No? Kundi, mapalad tayo kung ginawa sa atin yon at natuto tayo magpatawad. No? Di ba? Talaga naman na sa Biblia, no, ay kung nagawan ka ng masama, no, nagrabyado ka, pero kinaya yung patawarin yung nagrabyado sa'yo, nakagawa sa'yo ng masama, tatuwagin kang mapalad, no, ng Panginoon, no, dahil natuto kang magpatawad. Dahil ang Panginoon, no, ang ginawa sa Panginoon ay napakatindi, no, pero sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila kapag di nila nalaman ang kanilang ginagawa. Isa tayo doon sa pinatawad ng Panginoon. No, kaya dapat ay isa rin tayo na dito sa mundo na
kaya rin magpatawad dahil ang modelo natin ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus, kaya kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus, yung kanyang mga example, no, sa kanyang buhay sa lupa, yung kanyang mga itinuturo, dapat yun ay ginagaya natin. Yun ay ating sinasakatuparan sa ating buhay. So yung pagpapatawad sa kapwa, no, para patawarin tayo ng Panginoon, at tayo nakaranas sa kapatawaran sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, no, sa kanyang kahabagan sa atin, dapat ay kaya din natin pagkaloob, no, sa ating kapwa. Pangapat po, sabi roon, yung pagbibigay sa kapwa, magbigay kayo at ibibigay ng Diyos. No? Ang ganda nito, yung sinasabi dito. So una, humatol kayo at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin nyo yung inyong kapwa at ipapatawarin ng Diyos. Pangapat, magbigay kayo at ibibigyan ng Diyos. No? Napakagandang mga paalala sa atin. No? Kasi ito kasama lagi sa buhay natin yung mga binabanggit dito. No? Kasama lagi sa ating buhay. Nararanasan natin lagi. Kaya upang tayo makapamuhay, no, ng masaya, no, dapat ito isinasakatuparan natin, ginagawa natin. No? Kasi mas masarap mabuhay, no, ng payapa ka. No? Nagawa mo magpatawad, no? Hindi ka humatol sa kapwa mo, no? Hindi ka nagparusa, no, sa kapwa mo, hindi mo sinaktan ng iba. No, dahil sa yung nagawa nila atraso sa'yo, no? Ikaw ay nagbibigay, no? Kasi naranasan mo na bigyan din ng Diyos, no? Napagpalain ng Diyos, no? Di ba napakagandang halimbawa noon, no? Na malaman ng mga tao sa paligid, no, na ikaw ay nagbibigay, ikaw ay naging daluyan ng pagpapala, no, nanggagaling sa Panginoon para sa kanila. No, 'di ba? Napakagandang halimbawa noon, no? Na ang mga Kristiyano ay mapagbigay, no, at matulungin, no, sa kanyang kapwa. No, sabi kayo rin ay bibigyan ng Diyos, hustong takal, no? Ibig sabihin tama, no? Tama 'yung takal na ibibigay ng Panginoon. At sabi pa siksik. Pag sinabing siksik, ano ba 'yon? No? Diba? Kapag may umorder ng tapsilog, no, yung rice, yung fried rice, naglagay ka dun sa cup, no? Yun ay yung iba kasi pag naglagay, hindi sinisiksik, ginaganon lang yung fried rice. Kaya paglagay na ganoon sa cup, sa lagayan, sa plate, madaling sumabog yun, madaling gumuho, no, dahil hindi siksik, no? Pero dapat mas maganda, di ba? Pag gusto mo, pag tinakalan ka ng fried rice, no, ginaganon ng sandok, sinisiksek, no? Paglagay na gano'n, ganda, buong-buo yun. Dahil siksek, no? O ganun daw, ang bibigay ng Panginoon, no? Siksek. Sabi pa roon, liglig, no? Pag sinabing liglig, ano ba yon? No, liglig. Ito kasi mga malalim na Tagalog, no? O liglig, parang inaalog pa, no? Inaano pa siya, no? Pine-press down pa, no? Para talagang mas marami, no? At sabi roon, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, no? Buko mo, gustong takal na, siksik pa, liglig pa, at umaapaw pa, no? Sobra-sobra pa doon sa takalan o doon sa lagayan. Yun yung ibibigay ng Diyos, sa mga taong mapagbigay. Siksik, liglig, at umaapaw. So, yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon ay makapagbigay na lang. Minsan nga, tinitipid pa no? Tinitipid pa. No? At minsan, hindi pa ayon sa hindi pa ano sa kalooban nila na magbigay. Minsan, napipilitan lamang. O kaya ay dala ng pangailangan kaya nagbibigay, no? Dahil kailangan nila, no, ng susuporta sa kanila, no, sa kanilang kandidatura, no? Di ba? Lagi may kapalit pag nagbigay, no? Yung mga hindi mananampalataya. Pero tayo mga mananampalataya, hindi tayo naghihintay ng kapalit pag nagbigay tayo. Dahil alam natin, ang magbibigay ng kapalit ay hindi yung ating kapwa,
kundi yung ating Diyos. Ang ating mabuting Diyos. No, kanina, ako ay bibili ng... Ano ba bibili ko sa kanto kanina? Isda. No? Doon sa may talipapa. At habang ako'y nakatayo doon, alam nyo yung mag-isda doon, ako'y humahanga doon sa babae na yun. No? Yun ay kabatian ko yung babae na yun, no? Si ate. Alam niyo, putol yung kanyang inborn yun. No? Wala siyang daliri sa isang kamay. Tapos, yung isang kamay niya, ay meron naman, kaya lang, maliliit. Maliit. Parang may sibulan ng konti. So, merong isang lalaki doon na nanghihingi. No? Nanghihingi siya ng pera. No? Parang siguro, mga sintanda ko lang yun. No? Yung lalaki na yun. Na may balbas. Hindi naman taong grasa. No? Sabi niya doon sa babae kay ate, sabi, putol yung dalawang kamay mo, no? Sabi sa kanya. Putol yung dalawang kamay mo, no? Sabi nung ni ate. Parang nagulat siya. Alam niyo yung pagkita ko sa mukha niya, parang mapapaiyak siya doon sa sinabi sa kanya nung lalaki. Yung pagkakasabi, putol yung dalawang kamay mo, no? Yung pagtingin niya, yung nagulat siya, pagtingin ko sa kanya, parang mapapaiyak siya. Sabi niya, oo nga, putol yung dalawang kamay ko, sabi niya, pero hindi ako nanghihingi. Ako yung nagtatrabaho ng marangal, no? Para sa sarili ko, para sa mahal ko sa buhay. Ako yung nagsisikap, sabi niya. So, yung lalaki hindi nakakibo. No, hindi nakibo yung lalaki. Tapos pagdaan ko, hiningan ako ng lalaki. No? So, hindi ko nung binigyan yung lalaki. No? Dahil, sabi nga ni ate, laki-laki ng katawan. No? Dalawa yung kamay, buong-buo yung kamay. Pero, nangihingi. No? Samantala nga naman siya, sabi niya, putol yung dalawang kamay niya. Pero, nagtatrabaho siya. No? Gumagawa siya ng paraan. Sabi roon, sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So, ano man yung ginagamit natin na panukat sa ating kapwa, ay ganoon din yung gagamitin panukat sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, gawin natin sa kapwa natin yung gusto nating gawin nila sa atin. Ano yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, ay ganun yung gawin mo sa kapwa mo. Para ganun din yung gawin nila sa iyo. O yun ay positibong pananaw. No? Positibong pananaw. Dahil yung panukat na ginagamit natin sa iba, ay siya rin panukat na gagamitin sa atin ng Diyos. So kung marunong tayong hindi tayo mahatol sa ating kapwa, hindi tayo nagpaparusa sa ating kapwa, tayo nagpapatawad sa ating kapwa, tayo nagbibigay sa ating kapwa, ay yun din yung ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Yun din yung mararanasan nating pagpapala sa Panginoon. No? Di ba? Kung paano natin pinagpapala yung ating kapwa, kung paano tayo nagbibigay sa ating kapwa, kung paano natin inuunawa yung ating kapwa, no? Ay ganun din yung pagpapala, no, na mararanasan natin mula sa Panginoon. At yung pagpapalang yon ay nasa hustong takal, siksik, liglig, at umaapo pa. No? So, napakasarap pakinggan kasi nun no? Yung pagpapala ng Diyos, no? Na ibibigay sa atin. Pag sinabing ang ibibigay sa yung pagpapala ay hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. So, ibig sabihin, yun ay maraming pagpapala. Hindi lang pinansyal na pagpapala, no? Kundi lahat ng pangangailangan natin. Spiritual o physical nating pangangailangan, pinansyal, lahat yon ay sakop, no, ng pagpapala ng Panginoon na lagi naman niya binibigay sa atin bilang kanyang mga anak.
So, sa liwanag po ng salita ng Panginoon, nawa, yung ating napagbulay-bulayan ngayong umaga, no, ay may isa pamuhay po natin. Nang sa gayon po ay maparangalan po natin lagi noong pangalan ng Panginoon. Na tayo bilang mga mananampalataya, no, ay bilang mga tagasunod ng Panginoon, no, ay talagang sumusunod sa Kanya. Nakikinig, nagbubulay-bulay na Kanyang mga salita at isinasapa mo ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. O Diyos, aming Panginoon, mga pangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, sa buong maghapon, ito po ay aming isa pamuhay, Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon namin, Panginoon, ay lagi kami nakabatay, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po, Panginoon, yung aming gabay upang kami po ay magbigay sa iyo ng kalulhatian, Panginoon. At may pakita namin, Panginoon, sa aming kapwa na kami ay yung mga tagasunod, Panginoon, na sumusunod sa iyong mga utos, sa iyong kalooban, Panginoon, na sa gayon ay bigyan ka po namin ng kapurihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga mahal po namin sa buhay, aming pong pastor, Panginoon, ang iyong mga lingkod na ginagamit, Panginoon, ay pagpalain niyo po. Pwede din, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, ay niyo po silang hawakan at maranasan nila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan po ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. You are watching Sahod Ulan Unida Christian Church.